So, hello guys. So, the topic today is about erratic motion or motion curves. Gets guys? So, this topic is under to dynamics of rigid bodies. So, ito yung mga formulas. The change in velocity of equals sa area ng AT diagram. VT S2 minus S1 equals sa area ng VT diagram. So, this formula guys, itong pangatlong ito, ginagamit to when the curve is too complicated guys. Pag irregular na yung mga shape, sobrang complicated nang isolve. Ito yung mabilis na ginagamit to get the displacement. So, AT, VT, and ST, ganito yung pagkakasunod. Ito naman mga degree na dapat sundan. Mamaya, maintindihan nyo. So, game proceed na tayo agad sa ating first na problem. So, wait lang no. Gawa muna tayo ng ano. Ito yung AT. Ito yung VT. So, ito yung ST. Ganyan yung pagkakasunod. AT, VT, and ST guys. Gets ganito yung pagkakasunod nila, no? So, gets naman. So, wait. The car starts from rest. Sulat. Ay, wait lang. So, the car starts from rest 0 and travels along the straight line track such that it accelerates at 10 meter per second squared. So, A is 10 meter per second squared for 10 seconds. So, sa loob na 10 segundo, nag-accelerate siya. Tumakbo siya with the constant accelerations na 10 meter per second squared. And then, decelerates at 2 meter per second squared na. Wait lang na. A. 2 meter per second squared. Decelerates negative. Draw the VT-ST graphs and determine the time needed to stop the car. Determine the time needed to stop the car. To stop the car when the velocity is 0. The time is the unknown. So, game proceed tayo. Since may given naman pala tayong AT diagram, so dito yung VT natin, ito yung ST. So, dito tayo mag-start sa AT. Gets naman. So, the car starts from rest, no? So, the car starts from rest, ibig sabihin, sa velocity niya, nag-start daw siya sa 0. Yung chinak ko. Ito yung 0. Ito yung starting point, 0, no? The car starts from rest. Then, nasa na yun? And travels along the straight track such that it accelerates at 10 meter per second squared. So, ito na yung 10 meter per second squared. Nag-accelerate siya, guys. Tumakbo yung sakyan ng 10 meter per second squared sa loob ng 10 segundo. Then, decelerates at 2 meter per second squared. Decelerates. Ibig sabihin, yung acceleration mo is nag-negative 2 na. Since decelerates is the negative sign, no guys? So, to draw the VT and ST graphs, determine the time needed to stop the car, no? So, sinabi sa problem, the car starts from rest. Eto yan. Yun. Yung binilog ko. So, next, to get the VT graph, guys, is that get the area of this one. So, start tayo sa AT. Area 1. Ano ba yung area 1, guys? Base times height lang yan, di ba? Wait lang, no? Ito yung base mo. 10. Ay, yung height mo pala, 10. Ano yung base mo? 10 din. So, equals to sa 100. So, starting point from 0 up to what? Oh, wait lang, no? Itong ginuguhitan ko, guys. Time lang yan, no? Time. At time, 10 seconds. Ito yan, no? Gets. So, game na tayo. Proceed na tayo. Wait lang, no? Naghahanap ako ng magandang kulay ng ballpen. Ito. O, game. So, since na-compute natin sa area 1 is 100, so 0 plus 100 equals yan sa 100. Let's say dito yung 100. So, ito yan. Ito yung 100, di ba?
From 0 up to 100. Let's say ito yung 100. Tansya meter lang yan, guys. Di naman kailangan perfect sa graph eh. So, ito yung 100. So, from 0, the initial velocity plus 100, yun yung area na nakuha natin. Is that from this graph, guys, kung makikita nyo, straight line siya. Ang straight line is 0 degree. So, since pag dumating ka na sa VT graph, magiging first degree na yan. So, first degree na yan to. First degree, increasing. Kasi, from 0 up to 100. Increasing yun. Pag decreasing, ganito, pababa. Oh, gets. Next, get the area 2. Ano ba yung area 2 natin? Base times height lang din yan, di ba? Wait lang, no. Buburahin ko lang. Ang daming test natin, guys. Sabay-sabay. Next week, yari na tayo niyan. So, from this point, 10, let's say, ano ba yung, eto? Wait, no. Ito yung height natin, which is negative 2. Wala tayong problema. So, ano yung time natin? Ano ba yung base natin yan? Since nakasulat sa graph, t prime. Get the value of t prime muna. So, paano makukuha yung value ng t prime, guys? So, makukuha natin yung value ng t prime is that the area of this one, 100, plus what? Area is 100, di ba? Plus, ito, yung area nito, in which yung height natin is negative 2, yung base natin is that t prime, ito yan. Ito yan, wait lang, pakita ko sa inyo. Ito yung height natin, negative 2. Ito, ano yung area 2 lang, no? Kung ang kabuuan nito, guys, is t prime, tapos hanggang dito is 10 lang. So, para makuha yung length nito, ito, yan lang, is that t prime yung buo, minus natin yung 10. Sana nag-gets yun. Basic algebra lang yun. Then, ano sinabi sa problem? How far, ito, the time needed to stop the car, no? So, stop the car. Ano ibig sabihin ng stop the car, guys? Nag-start siya sa 0. Umangat yung sasakyan mo ng velocity into 100, di ba? Ito yan, 100. Tapos, gusto sa problem is that find the time needed to stop the car. So, ibig sabihin, from 0 to 100, yung velocity mo, yung 100 nun, bababa siya ulit sa 0. So, ibig sabihin yan, dito yung graph niya. Oops, wait lang. Pakita natin. Oh, punta ulit dito sa graph. Sa graph, yung given figure. Sa tingin ko, naiintindihan nyo naman eh. Ito ay 0 degree. Bakit 0 degree yan? Straight line lang, oh. Ayan, oh, straight line. Ito rin, straight line lang. 0 degree yan. 0 degree. So, pagdating dito sa graph natin sa VT, magiging 1 degree na yan. 1 degree decreasing. Bakit decreasing? Siyempre, from 100, bumaba siya na 0 hanggang mag-stop. So, decreasing yun, matik. Oh, gets. So, eto nyan is that equal natin yan doon sa velocity in which 0. So, 100 minus 2t prime plus 20 is equals to 0. Ito, 100. Ay, wait lang. Ito, 120. Di ko na basican, no, guys. Dapat alam nyo na yan. 60 seconds. 60 seconds. So, at this point, it is 60 seconds. This point, total niya is 60 seconds. Pero ano yung time travel niya dito? Wait lang, no? Etong kuno, yan, anong time travel niyan? Nakadilaw, guys. So, ibig sabihin, yung time travel na yan is that, wait lang, no? Palitan ko yung kulay. Is 50 seconds. 10 plus 50, the total interval is 60 seconds. Tingin ko, na-gets nyo yun, guys. So, goods. So, ibig sabihin yan, the time needed to stop the car is 60 seconds. O, next. Ito na yung BT graph natin, no? BT diagram. Naintindihan. O, wait lang na eh.
Sorry guys, no? Paiba-iba yung kulay ng ballpen natin para hindi mga gulo. O, game. Sanay tayo. ST graph and determine the time needed to stack up how far the car traveled. O gaano kalayo naman. Yun yung alamin natin. So first is that since dito tayo nag-base ng area to get this area, dito tayo nag-base ng area to get this area. Dito naman tayo niyan magbe-base ng area, no? Dito. Wait lang na eh. Dito tayo magbe-base ng area to get this area. Dito tayo magbe-base ng area to get this area. O, gets? Dito yung area 1. Ito yung area 2. Area 1. Ito ay triangle 1/2 base times height 1/2. Ano ba yung base natin guys? Ito ay 10 segundo. So 10. Tapos yung height natin is what? 100. Guys, gets nyo na yun, no guys? Oh, wait lang. So, 500 to, no? Wait. 500. So, ito. Ibig sabihin yan, guys, is 500 to. Sa problem, may sinabi ba yung position na ng kotse? Wala naman nabanggit. So, let's assume that the position of the car is 0. 0 yung tinravel niya, 0. When the time is 0, the position of the car is also 0. So, 0 plus 500. Ilan yan, no? 0 plus 500, matik 500. So, from 0 up to 500. Ito, tensyometer lang yan, ha? 500. Ito yung 500, no? So, sinabi na naman ulit sa problem, ito. Get the area 2. Area 2 is that, oops, wait lang. Nakalimutan tayo, guys. May nakalimutan, kapatid. So, ito yung 10 seconds. Ito naman yung 50. Wait, saan na yun? The time is already in 60 seconds, no? Ibig sabihin lang nitong 50, guys, ito yung interval na nandito, no? Yun yung nasa loob, 50. Pero yung all in all yan, 60, no, guys? Wait lang. All in all yan, guys, 60, no? Sana naintindihan nyo yun. Interval, ito yung naka-orange, ay yellow. Naka-highlighter, ibig sabihin 50 seconds. Pero ang all in all time niya, from starting point up to this point is 60 seconds. Gets? Sana naintindihan nyo, ha? Walang papalito doon. Ulitin ko. Etong interval na to, 10 seconds. Yan, yung nakadilaw na highlighter sa baba. Tapos ito pong pangalawang highlighter is 50 seconds. 10 plus 50 is 60 seconds. So, 6 kaya 60 seconds yun nandito. Gets? O, sana tayo? 500, ito. 0 plus 500 yan. So, ito ay first degree. Kita niyo yung binilog ko? Ulitin ko. First degree. Ulitin ko, baka di nakita yung binilog ko eh. Ito, first degree. So, anong gagawin natin yan? Gagawin natin yan tong second degree. Paanong second degree? Kung mapapansin nyo guys, is that from this point, 0 up to 100, increasing. So, matik dito niyan is increasing din. 0 to 500. So, ganito yung second degree, di ba? Naka-curve ng kote. Smile yan. Naka-smile eh. Ganyan, no? Smile. Second degree. Sad yung ganito. Decreasing yan, no? Decreasing yan. Oh. Next, get the area 2. Oh, wait lang na eh. Paano mo makukuha yung area 2? 1/2. Ano yung base natin? Yan. Itong naka-highlight na dilaw guys is 50 yan, di ba? So, yan yung base natin. Yung height natin is that 100. Paano nakuha yung 100? Ito, 100 ganire. Gets? Oh, ano yung total nito? Pi. 2.5. Oh, 2.5. From 500 plus tayo ng 2.5. So, equals sa 3,000. So, yung graph natin yan is nasa 3,000. So, ito yan. Let's say ating 3,000. 3,000 yan, no? Ito na yan siya. Dito. Wait lang. Ito. 3,000. So, second
second degree to na pababa, decreasing. Kasi kung makikita mo sa problem, wait lang, binubura ko. From 100, kita nyo ba yung pinilog ko guys? Ito dito, 100, bigla siya nag-0. Decreasing yun, di ba? So, matik dito sa ST diagram is decreasing din, guys. Gets? So, ganito yung graph niya. Nakasad ng paangat. In which 0, 2 degree yun siya. 2 degree. So, I hope na gets. Etong kulay green na berding yan, guys. Yan yung time na nagse-separate sa kanila. So, mahalaga yung green na berding yan, no? So, gets, guys? So, the question is, how far has the car traveled? So, S is 3,000. Saan galing yan? 500 plus 2,500, 3,000. So, this is the answer, guys. And this is also the answer for that problem. So, seconds, ito ay meter. Naintindihan? Gets naman, guys. Gets. So, try natin yan yung ito. Itong S2. S2 is equals to S1 plus V1 T2 minus T1 plus area moment. Area moment guys, wag ko na pakaganda yung sulat ng AT diagram. So, magbe-base ka niyan sa AT diagram since AT diagram yung sa formula. So, wait lang. So, this point from this point guys, yun yung reference 1. Ito naman yung reference 2, reference 1. So, at reference 1, the S is 0, V1. Ano yung V1 niya guys? Ano yung velocity 1 niya? Also equals sa 0, initial, at time is also equals to 0. So, ano yung S2? Yung S2 yun yung unknown. Yun yung gusto natin hanapin eh. Ito yung nakalagay sa formula eh. Gets? So, ano yung T2? Ang T2 is 60 seconds, di ba? Gets. So, then next, sulpak na lang yan sa formula. S2 is unknown, S1 is 0, plus V1 is 0, T2 natin is 60, yung T1 natin is 0, T1, T2, plus area. Eto na. Mga dito na kayo magkagulo-gulo. Wait lang, meh. From this point, get na muna yung area. No, 100 yan, di ba? 100 yan. 100, multiply natin yan sa moment arm from the distance sa S2. Ito ay, ano yung centroid nito? X bar. Di ba 5 lang yan? Kasi kalahati niya. Nasa gitna siya. Kunin mo lang yung kalahati niya. So 5. SRB guys, SRB. So plus, ito ano to? 50, di ba? So, gets, so, it is 55. 5 plus 50. 55. Plus, ito, kunin mo yung gitna niya. Ito yun, di ba? So, ano to? 50. 50 yung total niya, di ba? So, kunin mo lang yung gitna niya, magiging 25. Yung 25, yung distance niya from S2 up to the center of the shape. So, 25. So, ano yung ano niya? 10. Yun yung... Ay, wait. Wait lang na yan, boys. Mali. Ito. Dito, hanggang dito is 50. Ano to? Is negative 2. So, kunin lang natin. 50 times negative 2. Ito yung area. Ito naman yung area nung kanina. Ito yung moment arm. Tapos ito yung moment arm. Area. Moment arm. So, S2. Calculate mo lang yan, guys. O, wait lang. Nagka-calculator lang ako, kapatid. So, answer niyan is 3,000. So, kita mo, guys. Same lang yung answer from this point up to this point. Ito, madalas itong ginagamit when the shape is too complicated. Gets? So, as of now, guys, dito is triangle. Triangle pa lang. So, makakakuha tayo dito ng shape. So, okay lang na gamitin natin yung graph muna, then pan-check na lang tong isa. Gets? So, draw the BT and ST. So, kasama yan sa mga sagot. O, sana, number 2.
The car accelerate from an initial velocity. Oh, I hope nagigets na guys. Wait lang na eh. Ito yung 80. Sunod-sunod lang yan guys. 80, BT, and ST. Yung green yun yung mga time interval nila, no? So, mahalaga yun. Olas. Sana mga naintindihan nyo, bro. Bro, gets bro. So, mga master, the car accelerates from an initial velocity of 10 meter per second. Initial niya daw is 10. So, ito yung 10. Starting point, ay sorry. 10. Yan yung starting point. Sinabi sa problem eh. The acceleration is increasing uniformly from 0 to 8. Acceleration, ito yung 0. Aangat siya ng 8. Let's say ito yung 8. So, ano ibig sabihin yan, guys? Ibig sabihin yan, first degree siya kaagad. Oh, wait lang na eh. Bakit first degree? Umangat eh, guys. Hindi naman pwede yung patag lang, oh. Ganyan, hindi pwede yun. Sinabi sa problem, starting eh. So, 0. So, ganito, first degree. Naintindihan? Gets? Gets? Oh. Sana, wait lang, nagbabasa ako. The acceleration is increasing from 0 to 8, okay? In 6 seconds. So, eto na yan yung time natin. 6 seconds, 6 seconds, 6 seconds. Sana. Then, during the next 2 seconds, the car decelerate at a constant R. Nag-decelerate, guys. So, wait lang. Baba natin yung graph natin. Bumaba pala siya, guys. Nag-decelerate. So, need natin tong ibaba. O, yan. Ayun, no? Sasabi, during the next 2 seconds, the next 2 seconds is 6 plus 2, so 8. 6 plus 2 is 8. During the next, so mag-add lang tayo ng 2. So, 8 na yan. The car decelerates at a constant rate of 2 meters. So, decelerates, ibig sabihin lang nun is what? Negative. So, let's say ito yung negative 2. Decelerates eh. Oh, wait lang. So, decelerates guys from 6 seconds guys na may mataas na acceleration 8 is bumaba siya from this point. So, pantayin mo lang yung graph. Ay. At a constant rate, ibig sabihin, constant rate guys, patag siya. So, 0 degree. Naintindihan na? 0 degree to. Constant rate eh. So, dire-diretso lang siya. Ibig sabihin, during the next 2 seconds, nasa isang acceleration lang siya, which is negative 2. So, sana tayo? Determine the velocity after 8 seconds. And then, determine the distance traveled in 8 seconds. Okay. So, first. So, ito na yung mga graph natin, no? Area 1. Get the area 1. 1/2. Ano yung base natin? Ito ay 6, di ba? Tingnan mo lang yung graph, guys. Ito, 6. Ano yung height niya? 8. Ito ay 3. Tas ito ay 8, 16, tas 24. Tama, 24. So, ibig sabihin nito, guys. So, kunin muna natin area 2. Sige. Area 2. Ito ay 2 seconds. Tapos, ito ay negative 2. Ibig sabihin, negative 4. 2 times negative 2. So, negative 4. So, game. From 10 meter per seconds,
is yung area 1 natin is 24. 10 plus 24, so 34. Naintindihan guys. So, ibig sabihin, first degree to. Increasing. So, increasing pa rin to ng second degree. Gets? So, next is that negative 4. 34 plus negative 4 is equals sa 30. So, dito yan. Let's say, ito yung 30 guys. Tansyameter lang yan guys. So, 30. So, ibig sabihin, 0 degrees to. 0 degrees. Wait lang na 0 degrees. So, dito sa graph niyan, magiging first degree, what? Decreasing. Kasi bumaba siya. From 34, naging 30. 30 yan, no? So, decreasing. So, first degree. Slant to, no? Naka-slant line. Mahirap lang mag-slant lang line dito eh. Ayan, no? Slant line yan, ha? Nakaganyan, ha? O, next na tayo. Ito, paano natin kukunan yung area nito? As you can see, nakaganto siya, di ba? So, dalawang area. Ito yan, no? Ito yan, no? Baka malito kayo, guys. So, ito yung isang area, tapos ito yung isang area. Ito ay 2 degree. Ito, basic lang to. Square lang yan, eh. So, with a distance of 6, with a height of 10. So, etong area 2 is 60 na agad yan. Ano tong area 1? Ang area 1, ito yung tinatawag natin na spandrel. So, ano yung formula yan? 1 over n plus 1. Base times height. Yung n, yun yung degree mo. So, 1 over 2 plus 1. Ano yung base natin is 6. Yung height natin is that 34 siya, di ba? 34. So, ito yung 10. Ito yung 34. So, ibig sabihin, yung distance nila is 24. So, 24. So, sulpak sa calcu. 1 over 3 times 6 times 24. So, 48. 48 plus 60. Bakit plus? Kasi nagkasama sila, oh. So, 48 plus 60. Ilan yan? 108. So, let's say, sinabi ba sa problem, starting position niya is 0. Wala naman sinabi. So, let assume it is 0. 0 plus 108 equals to 108. Ito yan yung 108 natin, no? So, tignan mo sa graph, ay, ito. Boy, ito, 2 degrees. Pag sinulat mo yan, guys, magiging 3 degrees. Ang 3 degrees shape, ganito pa rin siya, guys. Basta nakaslat ay naka-curve pa rin. Importante yun. Basta naka-curve, kahit ilan pang degree yun. O, next. Etong isa, anong shape nito? Trapezoid. So, ganito yan, di ba? Ito yan, o. Ito. So, meron kang area dito, tapos meron kang area. Ano yung area nito? Ito ay meron siyang height na 30, di ba? 30. Tapos yung base nito is 2. So, area is 60. 30 times 2, 60. So, kinuha ko lang yung triangle muna. Tapos ito, 1 half base times height. Area is equals to 1 half. Ano yung base nito is 2. Yung height nito is that 4. Ito ay 34. Tapos dito 30 daw. Yung 30. Tapos ito 34. So, 4. So, ito ay 4. So, 60 plus 4 is 64. 60 plus 4 is 64. 64. Pwede na yun. 64, boy. So, 108 plus 64. Ilan yun? 108 plus 64. 172. So, let's say, ito yung 172. Itong point na to. So, graph natin from 1 degree, magiging second degree yan ng decreasing. Paano ang second degree ng decreasing? Pag ganito. Pag ganito, nakasad. Yan. Second degree. Anong tinatanong sa problem? Determine the velocity after 8 seconds. So, the velocity is what? 30. Velocity at 8 seconds is 30 meter per seconds. Ito yan, no? At time is 8 seconds, the velocity, ano point to? 30, di ba? Ito, 30. Ito, tinuturo niya, 30.
So next, and determine the distance traveled after 8 seconds. So the time is 8 seconds. The distance traveled is what? 172. Bakit 172? 108 plus 64 is 172. Ito yan, no? Ito, 172. Ayan ang tinuturo niya ako, 172. So at S8 is 172 meters. Huwag kalimutan yung units. Gets? So, I hope na gets, guys. So, try natin gawin yung, yung moment, area moment. So, S2, S1 plus B1, T2 minus T1 plus area moment of 80. So, eto yun. First reference, second reference. So, at S2 is the unknown. The time is 8 seconds. S1 is 0. B1, ano yung B1 nito, guys? 10. Bakit 10? Ay! Wait lang na eh. Nag-trip. Ang velocity, initial velocity niya is 10. Ayun ang sinabi sa problem. Initial velocity is 10. So, ang time is 0. Starting point 0. So, S2. S1 is 0 plus B1 is 10. Ang T2 natin is 8 minus 0 plus ang area ng triangle, area 1 is what? 24. Eh kaso, wait lang na eh. Kailangan natin mag-graph ulit. Magulo na kasing graph dun eh. Diba ganito yung shape niyan, diba guys? Tapos ito yung point 2 natin. Point 2, point 1. This point, get the centroid. Nito, ano yung centroid nito? 1/3 ng base, di ba? Pag dito naman is 2/3. Ito ay 1/3. 1/3, ano ba yung base nito? 6. So, ibig sabihin, ito ay 2. 2 plus this distance, ilan to guys? 2 din. Kasi 6 yun dito, tas ito ay 8. So, interval niya is 6 and 8. So, 2 yung pagitan. So, 2 plus 2 is 4. Plus, eto naman. Basic na lang to guys. Square na lang to. Ito ay 6. The time interval is 8. So, ano to? 2. Ano ba yung kalahati niyan? Moment arm niya is 1. Distance from the center up to the distance 2 sa point reference 2, no? Ito, distance daw nito hanggang sa point reference 2 is 4. Dito naman is 1. Plus 1 daw ng area. Ito ay negative 2 and positive 2. Area. Area daw ng A2. Asan ba yung A2 guys? Sana hindi kayo nagugulan. Ito, A2 oh. Gets A2 yan. A2 yan. Ano ba yung A2 guys? It's negative 2 times positive 2. Get the area is negative 4. So, sulpak mo sa calc yan guys. 0 plus 10. 8 minus 0. Plus 24, 4 plus 1 times negative 4. So, the answer is what? 172. S2 is 172 meters. Gets, tama yung sagot natin na 172 at that time is 8 seconds. Gets. Sana naintindihan. So, ito yung solution. Proceed na tayo. The 80 curve for a particle having a rectilinear is shown in the figure. At that time to guys, wait lang na eh. Ganire. Yan. Gets? The velocity is 8 feet per seconds. Gagawa pa tayong graph nito. Mahaba-habang solution to, boy. Hindi, ako paiksin na lang natin, guys. Ito yung time interval. Ito pa, yung sa 7 seconds. Tapos ito yung sa 13 seconds. Sana naintindihan na ng paunti-unti, guys. Ito yung 4. Ito yung 7. Ito yung 13. Pero ang gap ng mga yan, guys, is what? Ito ay 3. Ito ay
3, 6. 6 seconds yung gap nila, no? Walang papalito. Okay. Get the area of this one to get the diagram for BT. So, ito ay 1/2 base times height gives the area. Area is 1/2 of its base. Base is 4. Yung height is 6 seconds. So, ito ay 2. Ito ay 12. Gets? So, 12 yan to, guys. So, before tayo mag-graph, pasahin muna natin problem. At time is 0, the velocity is 8. Time 0, velocity is 8. So, ito yung 8. Let's say, dito siya nag-start. When the time is 0, the velocity is 8. Meron na agad siyang tuldok. Sa 8 na agad siya eh. And then, the particle is 60 feet to the left of the origin. To the left, hindi ibig sabihin na literal na to the left. Pag ganitong mga graph, guys, nasa baba lang siya. So, since hindi naman to ST diagram, so sa VT tayo. 8 feet per seconds yung velocity niya. Determine the velocity after 4 seconds and the displacement when that time is 7 seconds. Velocity at 4 seconds. So, get the area of this one. Ilan to? 2. 2, guys. Tama, di ba? 12 pala. 12, sorry. 12. Area is 12. Bakit 12? Explain ko lang now, guys. So, 1/2 base is 4. Ito yun, oh. Ito yung height is 6. Ito, 6. So, solpak mo sa calc yan, guys. Ang makukuha mo is 12. Gets na. Linisin na natin kagad, guys, para hindi tayo magulo mamaya. Kasi medyo, ano to? So, 8 plus 12 is 20. So, dito na yan. Let's say dito yan, guys. 8 plus 12 is equals sa 20. Ito yung 20. Gets na, guys. Nagigets na ng paunti-unti. Bakit first degree? Saan na yun? Di ba kayo nagtaka-taka, guys? Bakit first degree? Dapat yan ay second degree. Kasi ito ay first degree. Ito ay second degree. Concave, upward, increasing eh. Oh, next. Saan na tayo? At ano sinabi sa problem, guys? Velocity at 4 seconds. So, ito na yung sagot. 20 meter per seconds. Ay, feet. Yan, guys. Feet per seconds. So, the velocity 4 is 20 feet per seconds. So, ano pa sinabi sa isang tanong? Kunin muna natin siguro yung area nito para makumpleto lang natin shape, para makita lang ng detalyado. So, game. Get the area of this one. Ano yung area na yan? Manual calculation na lang natin, no? Ito ay 3. Pagitan niya is 3. Ito ay 6, 6, 12, 18. So, 18. 20 plus 18 is 38. So, ito ay 38. 18 plus 20, 38. So, it is a 0 degree. Pagdating dito, guys, is first degree. Naintindihan na? Kaso dito, biglang bumaba. Ginawang trapezoid. Wait lang Ito ay may pagitan na 6. Ito ay negative 3. Ano ibig sabihin nito? Get the area of this square, guys, is negative 18. 6 times negative 3. 6, 12, 18. Negative 18 yan. So, ito ay anong distance nito? It's negative 12. So, ibig sabihin, ito ay negative 9. Negative 9 plus negative 3 is negative 12 lang. So, negative 9 yan with a distance of 6. So, ibig sabihin yan, ang area nito is negative 54. Kung pag-add natin yan, negative 18, negative 54, minus 18 is negative 72. Gets negative 72 daw siya. So, 38 plus negative 72. Ito yan, 38 plus negative 72 is that negative
820 plus 18 na. Wait lang guys. Mukhang nagkamali ako bro. So, when the area, siguro anuin ko na lang, shortcutin ko. 1/2 ng base is 6. 6, no? Tapos ito ay 12. Wait lang guys. 45. Negative 45 guys. So, sorry. It is negative 45. Ang gulo. Di siya negative 72. So, ito ay negative 45 guys. Sorry no, naguluhan tayo boy. Negative 45 no. So, ito muna. Anong area nito guys? 6 yung base. Tas negative 3. So, negative 18. Ito pala ay 1/2 base times height. Nakalimutan ko. 1/2 base natin is 6. Tapos yung height niyan is negative 9, di ba? Nirakta ko lang kasi yun eh. 6 times 9 eh. Kala ko square eh. Sorry. So, negative 45. So, wait lang. So, ito ay negative 27. Pag pinag-add mo to, tsaka to, negative 45 na eh. 38 plus negative 45. 38 plus negative 45. Ilan yun? Negative 7. So, bababa niyan siya ng negative 7, guys. Gets? So, ang negative 7 yan, guys, is that, let's say, ito yung negative 7, guys. So, negative 7 to. Anong sinabi sa problem? Eh, ito ay first degree. Ito, first degree. Increasing. So, dito niyan is second degree. Increasing. Ganito niyan siya. Okay. Gets naman, guys. Gets. So, yan. Nasolve na natin yung VT diagram. So, yan tayo magpo-proceed sa ST. Try natin gawin yung ST, guys. So, ST. So, ito ay 4, 7, tas ito ay 13. So, pagdating dito sa ST, guys, kung mapansin nyo, guys, pag ito kinuha natin area nito, ito ay spandrel na may square. Kunin ko yung area nito. Anong area nitong square na to? No, guys, manual calculation lang tayo. 8 times 4. 32. Itong spandrel, guys, since 2 degrees to, 1 over 2 plus 1. Base niya is 4, tapos yung height niya is what? 12. Kasi 20 tas 8, so distance niya is 12. 1 over 3 times 4 times 12. 16. So, 16 plus 32, so, 16 plus 32 is 48 na eh. 48. So, ito. Eh, anong sinabi sa problem, guys? Displacement to the left, ana. So, ibig sabihin, starting point niya is nasa negative 60 siya. Yun yung when the time is 0, the position of the particle is negative 60. Ito yan, negative 60. So, wait lang na. Negative 60. Nakuha nating area dito is 48. Negative 60 plus 48 is negative 12. So, nandito pa rin siya. Negative 60 plus 48 is equals to negative 12. So, anong curve niya? Second degree, concave upward. So, ito ay, anong shape niyan nito? Concave upward pa rin ng third degree. Ito ay second degree, ito ay third degree ng concave upward. So next, ito.
Kung makapansin nyo dito guys, ito ay, anong shape niyan to? Trapezoid, pero hatiin natin, pwede. Kunin ko muna yung area nito. Anong area nito guys? 20. So 18 yung height niyan, 1 half. Ito ay 18. Ito ay 3. 1 half times 3 times 18. Ito ay 27. Negative 12 plus 27 is positive 15. So, wait lang ne. Ito ay nag-start na tayo sa negative 12 ne. Shortcut ko na lang yung formula ko nyo again guys. Wait lang, 20 plus 38 of its 3. Ito nyan ay 87. The total area nito guys is 87. Compute nyo na lang guys. Ito yung tawag dito, triangle. So 1 half times base times side yan. Tapos ito yung square. Base times side. So makukuha mo dyang area is that 87. Ang 87 yan guys, plus mo siya sa negative 12. Ilan yun? 75. Ito ay 75. So, since 1 degree, pangaras dito, pagdating dito, is second degree. Second degree to. O yan. Gets? Ito. Pagdating dito sa nakadilaw na to, medyo complicated na yung shape na yan. Kita nyo? Medyo complicated na. So, ibig sabihin, dyan na yung papasok yung moment, area moment ng S2. Yung ito, ST1 plus area moment ng 80. Yan, pwede na yan. Wait lang. Sagutin mo muna natin mga tanong. Determine the velocity. Okay na, the displacement when the time is 7 seconds. Ano ba yung displacement nito when the time 7 seconds? Is that? Titingnan lang natin yan sa graph. Ito yung ST. Ito, ST diagram yan. So when the time is 7 seconds, the displacement is 75 feet. Ito yung 7 seconds time. Ito yung displacement niya, which is 75. Ito yung answer, 75 feet. So, let's say, tinanong sa problem. S13. Displacement when the time is 13 seconds, guys. So, dito na niyan papasok yung area moment. Paano yung magiging area moment natin sa AT diagram? Ganito. Wait lang na eh. Pipili ka ng reference mo dyan. Kahit saan dyan. Kahit saan dito. Reference 1, reference 2, 3, and 4. Basta, ang reference mo, meron siyang S, meron siyang velocity, at meron siyang given time. So, dito tayo kukuha ng S. First reference. Second reference. S1. Ano yung S1 nito? 75, di ba? Pagkakalam ko, 75. Tapos yung B1 nito. When the time is 7 seconds, B1 is 38. 38 yun. And the time is 7. So, S2 is unknown. This is the time, 13. So, S2 yun, no? Yung T2 is, ano yung T2? 13. Yan. So, masasolve na natin yan using that formula. S2 is equals to S1, 75. Plus 38. Of its 13 minus 7. That's the time interval, 13 tapos 7. Plus, area movement. Yan na naman. Trapezoid na naman, boy. Oh, wait lang na eh. Wait lang guys, binibilang ko. So, ito ay negative 9. Tapos, ito ay negative 3. Tapos, ito ay 6. So, get the area of this one, guys. 6 times negative 3 is negative 18, di ba? So, 6 times negative 3, that's the area.
Kaso guys, ito yung reference 2 mo, di ba? Ito yung reference 1 mo. Get the centroid. The moment arm pala. Ito ay 3. Kalahati ng 6 is 3. So, ito ay 3 plus. So, dito naman tayo sa triangle. Ito. Triangle na to. Ito. Yan. Ito ay, anong area niyan? 1/2. Ano yung base nito is 6. Yung height nito is -9, di ba? Kaso, sa triangle guys, kukunin mo yung centroid niyan. Ito. Centroid, yun yung gitna. So, ibig sabihin, pag dito ka nag-start is 1/3. Pero, ang tinatanong, dito ka mag-start ng moment arm. So, 2/3 to ng base. Ito ay 1/3, ito ay 2/3. 2/3 ng 6. Sulpak mo sa calcul mo yan. S2. 75 plus 38 is 13 minus 7. Plus 6 ng -9 plus 1/2 of its 6. -9. Then 2/3 ng 6. So, the answer when the time is 13 seconds is 141 feet. So, ibig sabihin guys, dito sa ST graph natin, is 141 siya when the time is 13 seconds, no? Gets guys? So, 75 plus 141. So, dito niya yung graph natin na isa. Ito ay second degree na pababa. So, magta-third degree yan ng sad face. In which this is a 141. Gets guys? When the time is 141. Pero, hindi man na natin kailangan i-graph pa tong ST kung mapapansin nyo. Kasi ang gusto lang naman sa problem is yung mga nawawala without kahit wala yung answer mo na graph na VT and ST. Since di naman nakasulat sa problem, ang sinabi lang sa problem is that highlight natin displacement when the time is 7 seconds and determine the velocity after 4 seconds. Gets? So, displacement when the time is 7 seconds and the velocity. Asan na yung velocity natin, guys? Ito. 20 feet per seconds. Ito ay karagdagan lang sa problem. Pag tinanong dito, guys, is that, what is the displacement when time is 13 seconds? The answer is 141. Gets? Ito yun. So, sana guys, nag-gets. So, that's all guys. Medyo nakakabaliw ng konti to. So, good luck sa quiz next week. So, that's all guys. Thank you so much for watching. See you and God bless.